Magandang kaliwanagan sa lahat aking mga kapatid. Tayo na po'y magtitipon-tipon. Narito na po ang uling pahina ng tunay at katotohanan ng kwento. Di ko lang po alam kung ito'y makapagsisinungaling pa po ang lahat, sapagkat ito na ikabuuan ng siyang kwento. Paabot po ito at i-share po ito sa lahat ng mga naroon. Mga asitor, sa susunod po'y magpakatalino ang lahat. Hindi laging nananaig ang mga kasinungalingan at mga lihim na nakatagong lihim, nananatiling lihim at nananalo pa rin mga taong mapagsamantala. Pakishare po ito dahil last na po ito. Ko po ay humihiling mo naman sa inyo. I-share nyo po at mag-react na lang po. At mag-like or what ng gusto nyong kwan po. Ngayon po mga kapatid, nasa 15 minutes pa po tayo. Para mapagbigyan naman ng ibang nais na makapanood at malaman ang katotohanan, sapagkat ito na po yung talagang as in na kabuuan ng kwento. Maraming nagbubulag-bulagan at maraming nagbibingi-bingihan. Ngunit naway, huwag kayong isa sa kanila mga kapatid. Panoorin niyo po ito. At ito po ang matutuldukan na ang lahat, mga asitor. At kung magaling po ang may sasalpak sa kasong yan, sinisigurado ko nalalabas talaga ang katotohanan. Dito lamang po ay walang dito po sa Kapanaligan, Ulgono, Sopias, Elpaem ay walang lihim. Ano man ang lihim mo ay mababasa at malalaman, kapatid. Ito po, mga asitor, ay walang halo na biro, walang halo na kasinungalingan, at lalong-lalo na hindi ito gawa-gawa. Makinig po at alamin at naway magkaisa. Para naman po sa mga nagmamadali na nililito ko daw po ang kwento, ngunit kung inyong pagdudugtungin ang lahat mulat sa poll, maghintay po kasi kayo hanggang sa uli. Wag na pong mag-judge agad. Dahil lahat yon ay narito din po. Naway wag sayangin mga kapatid ang may lalathala ngayong araw at oras na ito. Sapagkat nung una pa lang nais ko nang tumulong ngunit walang naniniwala. At gayon pa man din nagpapasalamat ako sa mga nakinig. Dahil saan man po kayo magpunta sa mga kinikilala nyong magagaling o napapanood nyo, wala pong makakatumbas sa katotohanan ito na may lalabas. Last 10 minutes, aking mga asitor. At nawa po, dito sa pagpapatotoong ito, ay kayo na po mga asitor ay magtulong-tulungan mga kapatid. Yari din lamang na kami po ay hindi po makabot dyan dahil napakalalayo po
mga kapatid. Sobrang layo po dyan at pagpasensyaan nyo, hindi namin kaya na siyang pumaroon na kami lamang sapagkat hindi po kami humingi ng anumang mga kapalit, hindi po kami umihiling ng anumang mga kabayaran. Kundi kami lamang po ay mga asitor, ay malinis ang aming kinabubuhay. Na kahit ano lamang po ang aming nasa hapagkainan, ay yun po yung aming pinaghahati-hatian na magkakapatid na puro manggagamot. At ngayon po, aking mga kapatid, kayo po'y makinig, last 9 minutes. Bibigyan po natin ng minuto pa yung ating mga kapatid na roon po sa malayo at nagpre-prepare pa po sa, ng kanilang mga importante din pong gawain. Ngayon po mga kapatid, i-save nyo po. Kung kaya nyo pong kaya nyo po na ito ay i-record nyo na. Napakabuti po ng ating Ama sa langit. At ang sino man na hindi makikinig at hindi maniniwala at mag-aalinlangan, mga kapatid, kayo na ang umusga. Sapagkat pilit ng mga kalaban na hindi palabasin ito. Ngunit pinipilit pa rin namin, kapatid, ng katotohanan ay katotohanan at marapat lamang at hindi itinatago, kundi ito'y ibinubunyag. Lahat-lahat po, inaanyayahan ko po lahat. Open na po ito. Ngayon din po, ay inaanyayahan ko din ang mga vloggers na i-share na rin po ito. Dahil ito na po yung kabuuan ng lahat ng lahat. At kung hindi man po sila makikinig o maniniwala sa akin dito ngayon, wala na po akong magagawa sapagkat ito na po yung huli. 8 minutes mga kapatid. Dahil wala naman po akong makukuha rito. Di naman po ako nagkakapera sa inyo mulat sa poldi po ba? Kung tutusin ako pang naagrabyado dahil sa aking konsensya, kapatid. At kung ito'y nanaisin naming itago, maaari lamang. Ngunit hindi, sapagkat ang katotohanan ay siyang mangunguna. Kahit sino naman siguro sa inyo, kung nangyari sa inyo ito, kapatid, eh hindi nyo naman sigurong matatanggap na ito'y itago na lamang, ng ganun-ganun na lamang. Ito po ay may pinapahatid ang isang saksi. At nawa pagbuksan ng kaisipan, hindi yung nangunguna ang inyong mga bibig. Lalong-lalo na sa mga basher dyan. Mga kapatid, ano po, na wala namang naitutulong, kundi palang sila pang pumipigil upang mailabas ang katotohanan. Pinapaalam ko sa inyo, kayo ba ay sumasang-ayon sa mali o sumasang-ayon sa tama? 6 minutes, kapatid. Nawa ang lahat ay maliwanagan na. Pagpaumanin niyo po, mga kapatid, mga asitor. Kung hindi ko talaga maipo-point ito, sapagkat kung ikaw lamang ay magpapakatalino na makikinig, napakalaki na po na ebidensya ang akin na pong itinuran. Sapagkat ang mga mapaglinlang na mga kalaban, naawa po ako sa kanila, ngunit higit na naawa po ako sa parang animal na lang na itinago. Sapagkat kapatid, kung sumasang-ayon ka sa mali, ang buhay mo ay magiging mali ang landas. At ang mali na mabubuo sa buhay mo at sa pamilya mo
Dahil ikaw ay tumalikod sa katotohanan at hindi pinaniwalaan ang marapat na katotohanan, balang araw, darating din ang hindi mo inaasahan na ito'y itatago rin. At ang katotohanan ay hindi mo paniniwalaan. Mga kapatid, pakishare na lang po ito. Dahil ito na po yung last. Bawat manonood po kung maaari, i-share na po at sabihin na po na upang maliwanagan na po ang buong Pilipinas. Yari din lamang kapatid, na hindi nyo kami pinapakinggan mulat sa poll. Hanggang dumating ang kabuuan ng mismong nakasilay. At siya'y pumarito noong February 14, 2025. Last 5 minutes, aking mga asitor. Nawa po'y wala ng mga katanungang marami pa. Hanapin po yung aking ituturan, mga kapatid. Please share na lang po. Please share, please share, please share. Hindi po ako humingi ng mga... Dahil matagal na po akong naggagamot, matagal na po akong maraming nalutas na mga ano-ano dyan. Hindi po ako umiling ng anumang mga kapalit. Manood po kayo. Kung ito man ay kagugulat ng lahat, pasensya po sapagkat ito naman ay katotohanan. 4 minutes mga kapatid. Ang lahat na po ba ay naka-ready? Maaari nyo din pong iramin ang mga cellphone ng mga anak nyo. Kung nanaisin na makita ay makikita. Sapagkat yun lang na sinabi ko hindi pa magawa. Ang sabi nila ay napakarami. Ang sabi pa ng iba, ako'y pumunta roon. Hindi pa ba sapat na sabihin ko? Sapagkat hindi ko naman po alam ang lugar na yun. Kayo magtaka na lamang. Anong tapang ko naman na humarap dito? Sigurado ako. At sigurado din kayo. Na ito'y katotohanan, mga kapatid. Last 3 minutes. Naway wag ipagkait ang share. At pakisabing i-share din nila. Magbabayad ang magbabayad. Kung naloko nyo man ang iba, hindi nyo kami maluloko. Kung napaikot nyo man ang utak ng iba, kami hindi nyo mapapaikot. Ginawa ko na ang lahat mulat sa poll. Ang bilin at abilin na para lamang sa mga mahal sa buhay. Ngunit pinagkaitan akong pakinggan. Nakinig sa iba. Hanggat patuloy na araw ay lumilipas. Hanggat mabura at maubos ang katawang mortal. Anong araw pa lamang noon ako ay nagsalita, sinorkat ko na lamang, ngunit marami pa rin katanungan. Naway makinig na lamang kung hindi maniniwala, naway i-share na lamang. At hayaan mo na ang mga mata ng mga tao na lang ang siyang makakasilay o siyang maghuhusga. Napakalaking kasinungalingan. Napakalaking ikagugulat. At sa araw na ito, itinataas ko amang liwanag sa kalangitan. Amang Yesus sa kalangitan.
na siyang bugtong na anak ng amang liwanag sa kalangitan. Mula sa liwanag ng amang liwanag sa kalangitan at sa simbolo ng liwanag sa kalangitan at sa liwanag ng amang Yesus sa kalangitan na siyang bugtong na anak ng amang liwanag sa kalangitan at sa kabanal-banalang liwanag ng mga banal na anghel sa kalangitan. Magandang kaliwanagan naming amang liwanag sa kalangitan. Muli ko pong itataas ang aking sarili sa aking pagbabahagi ng katotohanan. Nang dahil lamang liwanag sa kalangitan, sa isang paslit na yaon ay maraming nagtanong. Marami ang nagtangkang makasilay kung nasaan, kung ano ba ang siyang tunay na nangyari. Ngunit napakabuti niyo po aming amang liwanag sa kalangitan at inyo pong pinagkalooban ng pagkakataon ang isang nakasilay sa malayong lugar upang dalhin sa amin ang mensahe, upang ito daw ay iparating sa kanyang mga mahal sa buhay. Ngunit aming amang liwanag sa kalangitan, patawad sapagkat hindi po kami pinaniwalaan. Kaya't minabuti na lang namin na ito'y isiwalat upang mapanood ng lahat at sila na po ang bahala. Ito po ay inyo pong ipinababang mensahe, aming amang liwanag sa kalangitan, aming amang Yesus sa kalangitan at sa lahat ng mga banal na anghel sa kalangitan. Maraming salamat sa patuloy na pagsusubaybay sa amin, sa paggabay sa amin at sa pagmamahal sa amin at hindi nyo kami pinababayaan. Lubos po kaming nagpapasalamat sa misyon na tungkulin ninyo pong pinagkaloob na amin pong hahawakan at amin pong tatayuan. Buong puso, mula ulo hanggang talampakan, kami po'y titindig sa anumang labanan. Lubos po kaming nagpapasalamat sa kabutihan niyo po amang liwanag sa kalangitan at sa kalakasan at taba ng buhay na niyo pong pinagkaloob sa amin. Kinakabalan niyo po kami ng kabal ng liwanag na walang sinuman na siyang makakapuksa, makakalapit o makakabato sa amin, kundi ang banal at makapangyarihang liwanag mong siyang patuloy na gumagabay at bumabalot sa aming buong katauhan. Lubos po kaming nagpapasalamat. At basbasan mo po at bendisyonan ang oras at araw na ito na may sisiwalat ang isang katotohanan na matagal nang itinago, bagamat hindi pa naniwalaan. Ngunit ito na po aming amang kaliwanagan sa kalangitan, may siwalat at marapat lamang, sapagkat bilin ng isang nakasilay sa malayo na ito'y amin pong ipaalam sa kanilang mga mahal sa buhay. Lubos po kaming nagpapasalamat, kami pa rin po'y magpapatuloy. Nais po namin na mapunta sa mga malalayong lugar katulad ng lugar na magugulong yan. Ngunit batid namin namang liwanag sa kalangitan na hindi po yata panahon. Ngunit kami pa rin po ay magpapatuloy na maglalakbay sa iba't ibang lugar. At nawa, isang araw amang liwanag sa kalangitan, matanggap ng karamihan ng inyong banal na ngalan na tunay na makapangyarihan na kayo ang siyang lumika, amang liwanag sa kalangitan, amang Yesus sa kalangitan na bugtong na anak ng amang liwanag sa kalangitan. Maraming salamat po sa lahat din ng mga banal na anghel sa kalangitan na patuloy na gumagabay sa amin saan man po kami paparoon. Maraming salamat at magandang kaliwanagan. Mula sa liwanag ng amang liwanag sa kalangitan at sa simbolo ng liwanag sa kalangitan at sa liwanag ng amang Yesus sa kalangitan na siyang bugtong na anak ng amang liwanag sa kalangitan at sa kabanal-banalang liwanag ng mga banal na anghel sa kalangitan, mulit-muli magandang kaliwanagan. Okay? Mga sitor, sisimula na po tayo, last 1 minute. Okay, 00. Pakishare na lang po sapagkat alam ko na hindi ito kalokohan. Bahala na kayo. Yari din lamang na hindi naniniwala ang karamihan. Bahala na kayo na kung ito'y tatanggapin nyo. Isang araw po, sa araw ng Pebrero 14, kami po ay may
pagsasama-sama, pagtitipon-tipon ng lahat ng mga spiritual doctor. At yaon po yung araw na pinagdidiwang ang tunay at katotohanang kaarawan ng Inang Maria, Inang Birhen Maria sa kalangitan. At habang kami nakikinig sa lahat ng mga mensahe na nanggagaling sa kaliwanagan. At nang matapos ang isa, kapatid, may pumaroon. Kami nagulat. Kaming magkakapatid. Sapagkat may kakaibang boses ang siyang dumating na aming bisita. Kami namang sapagkat hindi namin batid ano ang kanyang tinuturan. At ito po ang kanyang binahagi at mensahe. Isang diwata sa malaking puno ng kahoy. Siyang tunay. Yung una po na aking mga live na hindi nyo naintindihan at marami kayong mga katanungan, mabubuo din po dito sa part 4 na ito. At nawa po ang lahat ay makinig. At nagwag nang magdadadada kung ano pa. Ang inyong mga tinuturan. At ang lahat ng mga nagbubulag-bulagan ng patuloy na nagbubulag-bulagan at nagbibingi-bingihan, darating na, malapit na kayo'y yuyuko na lamang. Akin na po, nasisimulan mga kapatid, ang pagsisiwalat. Kaya labos din po akong nagpapasalamat sa inyo sa walang sawa niyo pong pagsubaybay. Ngunit naway wag po kayong magsawa at marami pa po kayong mga lihim na mabubunyag dito sa mundo. Ika'y pinagkalooban ng ating Ama sa kalangitan ng mata upang masilayan ang lahat kagandahan ng kanyang nilalang paligid. Upang masilayan mo ang tinuturan ng iyong kapatid kung ito ba'y totoo. Ngunit ano ang iyong ginawa? Minabuti mo na iyong sinara. Ika'y pinagkalooban ng tenga na iyong naririnig maging maliit na boses hanggat sa malaki. Pinagkalooban ka ng kumpleto ng ating Ama sa langit upang maaring gamitin mo rin ito na makatulong sa iyong kapwa. Ngunit ano ang iyong ginawa? At nakiisa ka? Nakiisa ka, kapatid, sa mga mapaglinlang na kalaban upang ang katotohanan ay hindi matuloy at hindi mabubunyag. Upang mapanghinaan ng kalooban ng lahat. Kapatid na Flor de Lisa, Lawig Escares, matagal ko nang prinangka, pero kaya yan mo na. Basta ito, last na ito. Pero marami kayong makikita at masisilayan ng mga sikreto ng mundo na inyo ring masisilayan. Sapagkat ito'y katotohanan. Kami na po'y magsisimulang muli na magbubuklat ng mga sikreto. Nang siya'y dumating, kami nagulat. Kami na mga. Sapagkat may kakaibang tinig
kapatid ang siyang pumaroon sa amin. Narito, inyong pakinggan. Magandang kaliwanagan. Yaon po ang kanyang pagbati. Sapagkat doon po katulad natin, dito ay magandang kaliwanagan din po. Bigla pong nanlumo yung aking damdamin. Kung itrinay nyo lamang kami na mga mahihirap, na wala namang bayad na sinisingil, matagal na po sana. Pero wala kaming magagawa sapagkat ang kaisipan ninyo ay hawak ninyo. At hindi namin maaari na imaneho o i-drive ang kaisipan ng bawat isa. Sapagkat siya'y pinagkalooban ng sariling tamang pag-iisip. Napakabuti, magandang kaliwanagan, napakabuti. Ako'y dumating. O siya daw po ay dumating. Ako'y galing sa malayong lugar. Yan na po yung bisita namin. Ako'y dumating sa malayong lugar. Ako'y pumarito. Siya daw po ay pumaroon sa amin upang sabihin at ituran sa lahat na siyang nakakaalam sa nangyari. Buong buo po ito, mga kapatid. Ito'y ipaabot sa karamihan, kaya marapat lamang na isiwalat. Lalong-lalo na sa magulang, sa kanyang mga magulang. Isang binatilyo. Mag-isip kayo, sinong tinutukoy nito? Yan na naman, yung mga nagbubulag-bulagan, nagbibingi-bingian. Isang binatilyo ang aking nasilayan. Doon ay hindi siya totoong nalunod. Doon ay hindi siya totoong nalunod. Hindi siya totoong nalunod sa tubig. At napakarami ang siyang kanilang tinatawag. Tinatawag nila na manghuhula. Na manghuhula. Na kung saan ang katawan ng taong iyon. Na kung saan, nasaan ang katawan ng taong iyon. Ngunit hindi yaon katotohanan. So wala pa talaga, kapatid, na nakakaalam kung pointed na nasaan talaga dahil wala naman po sa tubig. Katulad ng aking sinabi na nalunod, maghintay po kayo. Tulad ng sinabi na nasa butas at buto, maghintay po kayo. Huwag na kayong nangunguna dyan. Narito ang katotohanan, ipapamukha ko sa inyo. Mga mapaglinlang na mga kalaban. Ito ay bilin sa amin, kapatid, hindi namin pwedeng itago ito. Isipin mo na ang nangyari sa iyong mahal sa buhay, sa anak mo, sa pamilya mo, sa kapatid mo. Saan ka makikinig? Sa mga wala namang nangyayari? O itratry mo o susubukan mo ang isang walang hinihiling o hinihingi na kapalit. At kanilang tinatawag nila ang mga manghuhula na kung saan ang katawan ng taong iyon. Ngunit hindi yaon katotohanan. Sapagkat hindi at wala sa tubig ang kanyang katawang mortal. Kundi ito'y nasa ilalim ng lupa. Siya'y hindi nalunod, kundi siya'y pinatay. Siya'y pinatay.
at paki alam. Amin din pa nagmamakawa siya na ipaalam sa kanyang mga magulang. Sapagkat ako'y pumarito mula sa napakalayong liwanag at siyang aking nakita. Habang kami daw po pala ay nagpupulong-pulong na magkakapatid at meron po kaming ginagamit na isang mga mensahera na nagsasalita, at yun po ay makakatulog. Ayun po yung mga maliliwanag, mga diwata, mga banalangil sa kalangitan ay maaari at walang kamalay-malay yun na magsasalita na lamang. At doon po siya, tuwang-tuwa daw po siya dahil nakapasok siya at nakakapagsalita siya at naririnig namin. Mapapatunayan po talaga, kapatid. Mapapatunayan, don't worry. Ang sinumang nagnanais siyang pumarito. Dahil wala namang po kaming mga kaperan dyan, bilhin na lang namin ng bigas. Pare-pareho lang po tayo ng buhay, ano po? At maraming libong taong nagpapagamot at tinutulungan. Ngunit hindi yaon katotohanan sapagkat hindi at wala sa tubig ang kanyang katawang mortal. Kundi ito'y nasa ilalim ng lupa, siya'y hindi nalunod, kundi siya'y pinatay at pinatay. Siya'y pinatay. At pakialam sa kanyang mga magulang, sapagkat ako'y pumarito sa napakalayong liwanag at siyang aking nakita. At ako'y pumunta ang kanyang mga salita, ngunit hindi ko inaasahan na ako'y makakakita ng isang katawan. Na ako'y makakakita ng isang katawan na maaari at pwede ako na makapagsalita. O ayun, yung mensahera namin. Damhin nyo, kapatid. At marinig ng karamihan. At marinig daw ng lahat ang kanyang boses. Eto na po, ipinapaalam na po. At habang ako'y kinikalabutan, magandang kaliwanagan sa'yo, mahal na mga diwata ng puno. Sapagkat kami na siyang naruroon. Ibig sabihin, hindi lang siyang naruroon sapagkat marami. Sapagkat kami na siyang naruroon ay kanilang inaakusahan. Inuusgahan, inaakusahan. At tinuturan at tinatawag na kami ang tumangay. Yung mga kwanad, yung mga nakatira sa tubig na yan, lagot kayo. Binibigyan nyo sila ng tarak sa kanilang puso. Mamaya, tutuhanin nilang manguha. Sapagkat kami na siyang naruroon ay kanilang inaakusahan at tinuturanan. At tinatawag na kami ang tumangay o kumuha. Habang binabasa ko po ito'y sumasakit ang aking ulo. Wari meron akong kasama dito. Kami ang tumangay o kumuha ang kanilang tinuturan sa kanyang katawan. Sapagkat hanggang sa ngayon ay hindi pa rin nasisilayan. Siyang tunay. Hindi pa rin po nasisilayan. Ako ang isang diwata sa malaking puno. Yun ang pinapanap ko sa inyo. Eto pa. Ang puno ng kahoy na kung saan naroroon. Yan na. Huwag kayong exaggerated na nagmamadali dahil wala naman kayo naitutulong. Kung binigyan niyo ako ng pamasahe noon, ang grupo namin, di tapos na sana. Tapos sabihin yung dada ng dada. Kung saan ang punong yaon ay nakadungaw ang mga ugat ng punong kahoy, na kung saan doon ako'y namamalagi.
siya daw ay nakatira doon. Higit na siya ang nakakita. Hindi, eto na, yung pinakahintay nyo. Share nyo yan. Huwag nyong ipagkait, huwag lang kayong makikinig ng makikinig, i-share nyo. Wala na tayong pakialam kung mga basher yung pagsiran nyo, mga vlogger. Kasamaan din natin yung mga yan, pero nawa ay suriing mabuti yung mga blinablog. Hindi siya inilaglag sa tubig. Bahala na kayo, pag hindi nyo pa pinuntahan ito, maaaring ilipat na ito. Ano? Yan na naman. Siya'y hindi nalunod. Siya'y hindi inilaglag sa tubig at siya'y hindi nalunod. Ang kanyang mga kaibigan ay mayroong nangyayari. Mayroong pangyayari. Na hindi ginusto. Mayroon daw na hindi ginusto na pangyayari na kanyang nakita sa kanyang mga kaibigan sa mata ng binatilyo. Magpakatalino na dito dahil ito na yung ending at buong buo. At nais tumakas dahil siya po ay may mabuting kalooban at pag-iisip. Siya'y malinis ang kanyang puso. Hindi ginusto sa mata ng binatilyo at nais tumakas sa mga masasamang kaisipan ng kanyang mga kaibigan. Naway, ang mga kaibigan nito'y nanonood din. Magtataka kayo, manginginig kayo. Tinataas ko na sa oras na ito ang sinumang mga may gawa ay manginginig ng manginginig ng manginginig. Tumakas sa masasamang kaisipan ng kanyang mga kaibigan. At dahil sa pagtangka, at dahil sa salitang kanyang binitawan, nagtangka siya. At may salitang kanyang binitawan. Isipin nyo, mayroon siyang nakita. At hindi niya nagustuhan dahil hindi niya naman gawain yun. Ngayon, nagbanta siya. Siguro sabi niya sinumbong. Pero ito na po yung kabuuan. Dahil sa pagtangka at dahil sa salitang kanyang binitawan, na hindi kinagusto ng kanyang mga kaibigan. Siya'y sinuntok ng isa. Ang buong lakas na sinuntok. At nang ang isa ay sinakal. Anong masasabi nyo? Okay, magsalita kayo ngayon. At ikinagalit ng kanyang mga kaibigan sa kanyang binitawang salita. Yun ang kanyang itinuran. Hindi nila nagustuhan. Biglang nag-alboroto sila dahil isusumbong ko kayo. Maring ganon ang sinabi ng ating mahal na kawawang nawawala. Dahil sa pagtangka at dahil sa salitang kanyang binitawan na hindi kinagusto ng kanyang mga kaibigan, siya'y sinuntok. At ng isa ay sinakal. Ng isa hanggang sa binubuhusan
ang kanyang bunganga ng tubig. Di ba nalunod? 1 points. Di ba nalunod? Pero hindi totally na nalunod doon sa ilog. Di kayo makakapagsalita. Subukan nyo makapagsalita dito ng kwan. Tignan natin. Na hindi kinagusto ng kanyang mga kaibigan, kaya't sinuntok ng isa at sinakal ng isa hanggang sa binubuhusan ang kanyang bunganga hanggat ito ay nawalan ng buhay. At ito'y kanilang inihanap. Inihanap ng isang bakuran na kung saan mayroong sira na maliit na bahay sa likod. Yaon dito nila siya inilagay. Ipaalam sa kanila, ako'y aalis na. Maraming salamat sa inyong pakikinig, aking mga kapatid. Binitawan sa pagtangka dahil sa narinig ng kanyang mga kaibigan, dahil sa pagtangka at dahil sa salitang kanyang binitawan na hindi kinagusto ng kanyang mga kaibigan, siya'y sinuntok ng isa at sinakal ng sobrang talagang pinaggigilan yung sakal para tapusin na. Hindi nakayanan sapagkat siya'y iisa. Ano mang nais niya, yaunang sinabi niyang hindi ko sila kaya sapagkat sila'y malalakas. Hindi ba mga kapatid, kung ikaw ay galit na galit, hindi mo nalalaman kung saan mo nakukuha ang lakas? At dahil sila'y linukuban na ng mga dyablo. At habang sinusuntok, siya'y sinasakal. At habang sinasakal, siya'y binubuhusan ng tubig upang malunod. Hanggat sa unti-unting nangihina. At ito'y nawalan na ng buhay. At pagkatapos siguraduhin na mamatay, ay kanilang hinanap ang isang bakuran na kung saan mayroong sira. Sira na maliit na bahay. At sa likod yaon, dito nila siya inilagay. Ipaalam sa kanila, sa kanilang lahat, ako'y aalis na. Maraming salamat sa inyong pakikinig, aking mga kapatid. Ngayon niyo ako usgahan, aking mga kapatid. May puno man na may mga nakausling mga ugat. May maliit na kubo man at sa bakuran nito, hanapin nyo. Hindi na ako magsasalita kung sino man ito. Dahil magiging katawa-tawa na naman ang gagawin ng mga taong mga basher. Uulitin ko kung gusto nyo. Ang nangyari. Ang kanyang mga kaibigan mayroong pangyayari na hindi ginusto sa mata ng binatilyo. Dahil ito'y masunuring bata ito Mabait. Malambot yung puso. At nais tumakas sa mga masasamang kaisipan ng kanyang mga kaibigan dahil alam niya na nung iba na yung tingin na nanlisik na sa kanya, nung talagang galit na sila dahil may binitawan siyang salita o pagbabanta, susumbong ko kayo, may bigat, like that. Dahil sa pagtangka at dahil sa salitang kanyang binitawan ay hindi kinagusto ng kanyang mga kaibigan. Siya'y sinuntok ng isa. Sinuntok daw ng isa. Kung ba naman yun unexpected na hindi mo alam na susuntokin ka, di mababaliktad ka? Nang mabaliktad ka, sinakal na ng napakalakas na braso. Siya'y sinuntok ng isa at sinakal. Sinakal. Sinakal talaga. Hindi binatawan. Sinakal ng isa hanggat sa binuhusan ng kanyang bunganga.
hanggat binubuhusan ang kanyang bunganga. Triple. Walang ligtas. Makakaligtas man siya sa suntok, hindi sa sakal, kundi hindi rin sa tubig. Hanggat sa ito'y mawalan ng buhay, hanggat siya'y nanghina ng hinghina. Ayun na, umikot na yung paningin niya. Kaya pala naroon ako sa butas, umiikot. Yun ang sabi niya. Hanggat sa ito'y nawalan ng buhay at ito'y kanilang inihanap, nila na nila, binutaytay na nila ng kanilang ninanap ang isang bakuran na kung saan mayroong sira na maliit na bahay. Sa likod yaon, dito nila siya inilagay. Ang puno, ang kubo, hanapin sa bakuran, sa may puno, doon lamang matatagpuan. Dito pa lang sa kanilang tinuran na maliit na bahay, mayroong kung saan mayroong sira na maliit na bahay, sa likod yaon, dito nila siya inilagay. Ipaalam sa kanila, sa kanilang lahat, sa inyong lahat daw po, ako'y aalis na. Maraming salamat. Maari muli, kapatid, na ating tawagin ang diwatang ito na siyang mismong magtuturan ng katotohanan. Dito na po natatapos. Sige lang po, ang tinatanggap ko po ang sinumang mga bashol ngayon. Pero nawa, detalyado lahat, di po ba? Wala pong lihim, mga kapatid. Diretsahan na. Maniwalang maniwala, ang hindi ay hindi, it's okay lang. It's okay lang. Sa amin. Kami lang po ay dinala ng magmemensahe. Yun lamang pong sinisiwalat. Sapagkat kung may dumarating na mensahe sa amin, yun po ay amin pong ibinubunyag. At bahala na kayo kung gusto nyong maniwala man o hindi. At habang natutuwa naman yung iba, lilipat na, kayo na pong bahala. Tapos na po ang misyon ko sa mga pamilyang ito. At doon naman po ako sa ibang pamilya magmimisyon. Maraming salamat sa tatanggap ng buo. Paano mo malalaman ang katotohanan kung hindi ka magsusuri at magsusuri? At hindi ka hahakot ng kaalaman ng mas marami? Hindi po ba? Maraming salamat na lang sa inyong lahat. Magandang kaliwanagan. Ano man ang inyong mga ninanais na malaman, dito lang po kayo sa Kapanaligan. At ang buong mismong boses, eto, mismong boses ng banal na anghel sa kalangitan, habang kanyang isinisiwalat ay inyong maririnig ang tunay na boses habang nagkwekwento. Doon lamang po sa YouTube namin inilagay at itinago kay Doc Greenie. Doc Greenie Asusano. Ito lang po ay aking boses. Ngunit kung nais niyong marinig ang boses ng awang-awa na nagmensahe, maririnig mo mismo. Pasukin nyo ang Doc Greenie Asusano YouTube ngayon din. At malalaman nyo kung sino ang ginamit ng diwatang yaon. Maraming salamat. At doon mismo mapapatunayan nyo ang lahat na mismong boses ng siyang nagsiwalat ng katotohanan. Sapagkat kung hindi mo pinaniniwalaan ang katotohanan at ikay nagbibingi-bingihan at ikay nagbubulag-bulagan, nagpipipipipihan, ibig sabihin sumasang-ayon ka sa hindi mabubuting gawa. Katulad ng mga pumaslang sa ating Amang Hesus sa kalangitan nung unang panahon.
Habang pinapaslang at pinapahirapan ng ating Amang Hesus sa kalangitan na bugtong na anak ng Amang Liwanag sa kalangitan sa bayan ng Nazaret. Ang bayan na yaon, bago ilabas ang Nazaret, ito ay nariya. At habang pinapahirapan ng bugtong na anak ng Amang Liwanag sa kalangitan na nagtuturo ng katotohanan, gumagawa ng mabuti, ang mga taong nagbibingi-bingihan ng lahi nila ay narito sa kasalukuyan. Sila'y natutuwa habang naghihirap ang Amang Hesus sa kalangitan hanggang siya'y mawalan ng buhay. Mga kapatid, marami palang lahi ang mga mortal na yaon noon. Maraming salamat, magandang kaliwanagan. Sino man ang naniniwala sa amin, maraming salamat. At ang hindi naniniwala, tapos na po namin ang misyon sa inyo at wala na po kaming dapat ipaliwanag sa inyo. Wala na po kaming dapat isalaysay ipaliwanag sa inyo sapagkat narito na lahat. Maraming salamat muli at magandang kaliwanagan. Ang YouTube nito ay Doc Greenie. Ipapakita ko po sa inyo. Doon nyo po talagang maririnig ang boses. Ito po, mga kapatid, Doc Greenie. AZU kapatid. Habang kami nakikinig, mga kapatid, may isang bisita. May mga mensahe dyan, kapatid. Tingnan mo, pakita mo. Kasi hindi ko pa naipakita. Doc Greenie Asusano, yes, Esa. Yes, yayan. Lahat ng nagbensaheng mga banal na anghel sa kalangitan na nagmensahe yung time na yon, pati ang Inang Maria sa langit, ay doon humalo ang isang nakasilay ng katotohanan. Spelling ng Doc Greenie Asusano ay Doc, D-O-C, di po ba? G-R-E-E-Y. Doc Greenie Asusano. Magandang kaliwanagan. Yun po ang inyong hanapin, mga kapatid. At naway wag niyong gawing itong dahil katotohanan po ito. Tapos na namin ang aming mission sa inyo. Siya po si Doc Greenie. Wala ba yung kanya, yung account niya? Hindi ma... Yan. Ilalagay ko sa comment section mo naman. Kasi yung i-vlogger, ilalagay sa comment section mo naman. Kasi di ba kami nasa pulan. Napakabuti mo, Ordonio Sunshine. Aking ituturan sa iyo, kapatid, na ikaw ay isa sa amin. Ikaw ay pinababa ng ating Ama sa langit na kanyang anak na nagkatawang mortal lamang. Suriin mo, kapatid, ang mga nangyayari sa buhay mo. Marami ng mga bagay ang hindi mo maintindihan, ngunit ikay patuloy pa rin na nabubuhay sapagkat hindi ka pinababayaan ng ating Ama sa langit, sapagkat sa araw na ito ikay sumabay, sapagkat sa panahon namin ikay narito din upang isa ka na magsiwalat ng katotohanan at ninanais na tumulong sa iyong mga kapatid na aming mga kapatid na tayong magkakapatid. Doc Greenie, maririnig kong nais paringgan ang boses talaga. Siya po yung pinakamahuli na siyang papasok. Huli ba? Yung, basta pakinggan nyo na lang po. May magugulat kayo, speaker nyo na lang sapagkat talagang nakakatindig balahibo ito dahil boses ng anghel sa kalangitan ang inyong maririnig, mga kapatid. Maraming salamat at magandang kaliwanagan. May Claire Lanuan, maraming salamat. Nawa, kapatid. Doc Pilar, may nais pong magbigay po ng tulong upang makarating po kayo
Siya nga po kapatid, maraming salamat po. At ang sino man na magnanais na kami po ay paparoon din sa mga malalayong lugar upang makapagbigay ng tulong, ay tinatanggap po namin mga kapatid. Tinatanggap po namin. Dahil wala naman po kaming kakilala at di namin alam kung saan kami bababa, kung saan doon. Ay handa na lang po kami na kahit na saan matulog, sa plaza man o anuman po. Maraming salamat sa inyong lahat. Magandang kaliwanagan. Naway ikalat nyo ito mga kapatid. Ikalat ng ikalat. Share ng i-share. Share ng share mga kapatid. Napakabuti nga po, Rolon Nazareno Princess. Ngunit nawa ay madagdagan pa po sapagkat batid ko po ito na kami po ay higit 10 na magkakapatid na spiritual doctor na siyang paparoon. Kukulangin talaga kapatid. Napakabuti po ng kalooban ng ating kapatid. Ngunit nawa kung nais nyo din po na tumulong ay mag-comment lang po kayo doon sa aking ipinos at doon ko po malalaman ang sino mang nais mga kapatid upang kami po ay sa madaling panahon ay makarating. Maaari nyo pong kunin kapatid doon mismo. Maaari nyo kunin yung number ko po doon. Maraming salamat. Wag na po sa inbox mga kapatid dahil punong-puno na po tayo. Maraming salamat. Tinatanggap po namin ang anumang inyong tulong upang kami makarating sa inyong mga lugar, upang kami po ay marami pang matulungan. Maraming salamat at magandang kaliwanagan sa inyong